Department of Human Settlements and Urban Development, Region 4A, for the City of Quinyan. Kami po ay narito para magbigay po sa inyo ng mga knowledge, mga alaman tungkol po sa issues na kinaharap nyo tungkol po sa donation na unit subdivision. The proper and legal term is the donation of your open spaces rather than sa turnover. Pagka kasi donation, meron pong ownership. Turnover, management lang po yun. So, ang unit subdivision, or sabi nga sa po resolution ni Press kanina, ay kayo po ay donated last January 22, 2024. At nakita ko po yung record. At apat na subdivision yung nakikita ko, tatlo. So, kayo po ay donated po sa local government of Quinyan. Now, sa unang tanong, sir, yung bang zonal value nyo ay bababa kasi kayo po ay naging public. Magkaiba po ang government property, magkaiba ang public domain, magkaiba ang private property. Kayo po sa San Jose Village ay private property na naging government property ang open spaces. But that doesn't mean kayo po ay naging public domain. Okay? Meron po kasi provisions ang batas sa Republic Act 9904, Section 66, na meron pong authority, meron pong absolute power ay ang Board of Directors regardless kung kayo po ay donated sa city or hindi. Pangalawa, may provision ang Article 11, Section 54 ng Republic Act 7160 at po yung tinatawag na Local Government Code of 1991 na bawal pasukin ng barangay, ng local government, ang isang private subdivision even if donated na sa city, they must seek at all times permission from the Board of Directors. Now, kung may nag-take note po sa inyo, i-take note niyo po yung mga batas na sinasabi ko, so para pag-uwi po ninyo, nare-review ninyo. Okay? Yan po ay nagkaroon na po ng ruling. Ang Supreme Court laban kay Mr. Kwong / Diamond Howak. Si Mr. Kwong nag-seek po, ito po ay meron pong General Register Number 211353. Pwede niyo pong i-search ito sa internet. Si Mr. Kwong ay meron pong clubhouse sa loob ng isang private subdivision. At ang gusto niya mangyari, ang isang gate ay open kahit 10 oras ng gabi. Meaning 24 hours, meron pong access ang mga kliyente niya. Ang ginawa ng Board of Directors, sinaraduhan dahil sa curfew. Nagreklamo si Mr. Kwong sa Sangguniang Panlungsod dahil ang village po ng Angeles City, Pampanga ng Diamond Hoa ay nasa Angeles City, Pampanga at donated na sa LGU. Naggumawa ng resolution ang LGU sa pamamagitan ng Sangguniang Panlungsod na buksan yung area na yon na kung saan naandoon ang property ni Mr. Kwong. Ngayon, in-elevate po ito sa korte. Natalo si Mr. Kwong. In-elevate ito sa Office of the President, natalo ang HOA. In-elevate ito sa Court of Appeals, panalo si HOA, talo si Mr. Kwong. In-elevate ito sa Supreme Court, panalo si HOA, talo si Mr. Kwong. Talo ang City of Angeles, Pampanga. Bakit? Dahil po sa Section 66, nakalagay po ang powers and authorities. Ako po ay taga-LGU. Pero hindi po ako magiging bias. Nandito po si Nabonsi. At kanina sinabi ko, mabuti, may representative ang barangay. Hindi po ako magiging bias kasi ako po hindi politikong tao. Ang orientation ko po ay sa corporate, 3 taon lang po ako sa city, at ako po ay galing sa pharmaceutical company. At ako po ay paralegal. Pinag-aral po ako nila Senator Rocco. At ako po ay natuto sa kanila. Pero hindi po ako abogado. Pero, isa po ang lagi kong paninindigan, sasabihin ko kung ano sinasabi ng batas. Para lumabas man ako kahit sinong kaharap ko, kung ano sinabi ng batas, remember, no one is above the law. Okay? Now, pagdating sa Supreme Court, nirule out lahat ng reklamo ni Mr. Kwong na ang subdivision ay dapat pag-aari ng City Government of Angeles City, Pampanga. Hindi po pinagbigyan hanggang sa Supreme Court. Ang Supreme Court decision
ang clubhouse, lahat po ng open spaces, road lots, alleys, basketball court, lahat po ng kung saan ito po ay tinatawag na non-alienable, non-convertible, ito po ay non-saleable, base po sa PD 1216. Now, ito po ay mananatiling pinamamahalaan ng Board of Directors sa pamamagitan po ng 2024 Implementing Rules and Regulations of Republic Act 9904 at ito po ay pinagbabawal ang pangingialam at pagpasok ng sinumang institusyon, maging nasyonal o lokal, base po sa Local Government Code of 7160. Ito po ang tinatawag natin na kayo po ay autonomous, may sarili po kayong personality. Okay, kung kayo po ba ay dinonate, naging public domain po ba kayo? Meaning, kayo po ba ay public use? So yung nasa labas, pwede gumamit ng basketball court. Hindi po kayo naging public domain. Kasi nga po, may RA 9904. Naging government property po yan. Mamaya, i-discuss natin kung ano yung mga benefits. Huwag kayo masyado po mag-alala. Kasi, para po sa akin, bilang presidente po ng St. Francis Tide Homeowners Association, ay mas magandang na-donate po kayo sa city. Meron pong benefits yun. Okay? Pero yung worries po ninyong pakikialaman kayo ng barangay, yung worries po ninyong pakikialaman kayo po ng city, hindi po pwede mangyari yan. Kasi po, ito po ay may provision sa Local Government Code of 1991 sa RA 9904 or yung Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association. At pagdating po sa PD 1216, kung ano po itong PD 1216, ito po ang decree ni former President Ferdinand Marcos Sr. na kung saan ang donation is ministerial by nature. Ibig sabihin ng ministerial, walang magagawa ang city para tanggapin po ang donation. For the purpose, only for the purpose of, okay, para po yung developer na nag-iiwan ay kay city pupunta ang responsibilidad. Bakit? Hindi kasi pwedeng bigyan ng proyekto isang private land, private subdivision ng gobyerno. Bawal po yun sa Commission ng Audit. Kasi property po ninyo ito, at yung pong gagamitin pong pera ay public. So, kinakailangan po ng donation. Pero ministerial. That doesn't mean na kayo po ay pangunahan ng LGU. Yan po ang nakasaad sa Presidential Decree 1216. At ang donation sa city, base po sa Section 31 ng Presidential Decree 957, ay option po ng developer. Hindi po legally kailangan ng public consultation. Pero papasok ang HOA mamaya. Now, kaya kayo na-donate even if walang nangyaring General Assembly, walang nangyaring public consultation kasi hindi nire-require ng batas. Pero saan papasok ang HOA? Ang sabi ng batas, bago makapag-donate, ito po, take note niyo po, PD 1216, bago makapag-donate ang owner, developer, kailangan ng Certificate of Completion. Ang Certificate of Completion ay kinukuha sa Department of Human Settlements and Urban Development kung saan nakarehistro po ang subdivision. Pag ako po developer, mag-develop ako ng subdivision, dalawa ang i-rehistro ko. I-rehistro ko yung project, yung subdivision, para bigyan ako ng license to sell, at yung Homeowners Association para may part ang land buyers. Okay, ang pinag-uusapan natin ay registration ng subdivision project. Okay, now, pag nagpa-register kayo ng subdivision project at ng Homeowners Association, kinukuha ng DSUD ang subdivision plan. Dapat ang subdivision plan ay approved ng DSUD, approved ng city. Ibig sabihin, tinatakan ng sangguniang panlungsod na ito po ay approved for development. Meaning, ang sangguniang panlungsod ng Tingnan nagbigay ng tinatawag na development permit. Once meron development permit, natatakan ng subdivision plan approved at yun po ang i-register sa DSUD. That becomes your record on file. Now, kung ako po si Avida,
Si Ayala, i-donate ko po ang inyong pong subdivision. Ang dinodonate po ay ang open spaces, hindi kasama yung binili po ninyo. Okay? Now, i-donate ko. Una kung gagawin, pupunta ako ng Quezon, mag-a-apply ako ng Certificate of Completion. Ang Certificate of Completion is good only for 6 months. Kapag hindi ko po na-donate ang subdivision o yung office spaces ng subdivision, yung pong within 6 months, kinakailangan pong i-reapply. Bakit? Kasi po, una, bago kayo bigyan ng Certificate of Completion ng DSUD, kinakailangan kompleto yung amenities and facilities as stated in the subdivision plan. Say for example, nakalagay sa subdivision plan ninyo, may swimming pool. Pero wala pang nangyayari o nagagawang swimming pool sa panahon na ito-donate ang inyong subdivision o yung office spaces. Dapat kumpleto yun. Pakukumpletuhin yun ng DSUD. Okay? Pangalawa, kumpleto. Halimbawa natin, for the sake of argument, pero may sira. Pakukumpleto at pare-refer ng DSUD yun. Dito papasok ang public consultation. Paano at bakit? Kasi si DSUD, together with the engineering's office, magko-conduct ng site visit. So, sino pupuntahan nila? Ang Board of Directors. So, ngayon, dapat nalaman ng Board of Directors na may nag-visit dapat dito na DSUD. May narinig po kayo. Yun ang problema. Doon pumasok ang problema. Na-donate nang hindi nagkaroon ng site visit. Bakit? Luma na nga ang subdivision ninyo. For sure, ang mga ilan na mga drainage system ninyo, bumigay na. For sure, meron pa po ba press na hindi nagagawa si Avila ito? Base sa subdivision plan, na hindi nagagawa. Ayun, meron pang bagay. Basta po, yan po ay nasa approved subdivision plan at hindi pa nagagawa, dapat pinakumpleto po yung subdivision. Now, as to bakit, paano nabigyan ng certificate of completion ng DSUD, that I do not know, na pwede ninyong tanungin. So doon papasok po ang COA, na dapat mag-petition si COA, na dapat hindi mo na ma-turnover o ma-donate at hindi mo na mabigyan ng certificate of completion kasi meron pang kulang, meron pang dapat tapusin. Okay? Clarification lang po. Complete na po yan, Jay. Ang problema, hindi natin mabuksan kasi hinarangan nila ng kalsada. Essentially, kung ang question po is completed. Pero ang problema, after several years na nandito na tayo, nag-ayos sila ng kalsada, tumaas, nagkaroon ng sidewalk, nagkaroon ng drainage, hindi na tayo makapagbukas ng gate. So essentially po, completed. Sa kanya ko itatanong, naglagay ng gate, pero hindi mo magamit yung gate. Kahit tapos na yung gate. Sila rin developer ba yun? Hindi functional. Opo, kung yun po ay merong gate base sa subdivision plan, kumpleto po yun. Pero as to its function, nasa sa inyo kung paano niyo po gagamitin, pagaganahin. Pero kumpleto po yun. Say for example, nakalagay po sa subdivision plan, dapat po may basketball court. Kung paano niyo siya i-maintain, paano niyo siya gagamitin, nasa sa inyo na po yun. So, basta nasa subdivision plan, kumpleto po yun. Hindi ko po alam, dapat habang time. Tatanong ako, what you're explaining is usually pag new development, from the start, intended for donation. Common yun yung plan eh. There's that process, and what you're explaining is the duty of the local government to make sure that us as residents are not swindled by the developer. Yeah. With that assumption, it's really a check and balance kung tama ba yung binenta ng developer. Pero 20 years later, to accept a donation is an escape of responsibility of the developer to the homeowners. Iba po yung sitwasyon ngayon eh. Kasi 20 years later, pwede natin habulin kahit na na-damage na kung ngayon na turnover, dapat kahit yung rough house, whatever, lahat ng status nila is no longer as planned. Right? So those are things. The second, the province again, it's a separate thing. They're the developer of this village, they're also the developer of Goldfield. Ngayon, bago nila yan, mas inaalagaan nila yan, nung nadadamay kami na lumang development nila, which shouldn't be the case. No? They're looking at what's more profitable, and hindi na kami profitable like here, Golden Village na kami. I think that's the whole point. And what they're doing is
sinasadya nilang is separate itong development from their new developments. Hello. Yeah. Follow up sa issue, donation. So, ang tanong doon is, dalawang pwedeng pag-donate kung kanino i-donate. Number one, pwedeng i-donate sa HOA. Okay yun. Pangalawa, do-donate sa local government. Pag i-donate sa local government, ang donation sa local government is low tax. Walang capital gains, walang transfer fee and anything. That's what I understand. Pag dinonate sa HOA, can we pay the taxes now? So kung ang value ng open spaces mo is how much? Sabihin mo na 50,000 per square, that's 100,000 square meters. Kukumpit mo, that's 15 million. More or less, estimate. Can the HOA pay? So yun yung nasa isip ko, is that correct? Ganun ba yung magiging result pagka sa HOA dinonate yung open space? Open space. Can I add to that? Since it's the property of Ayala, the duty of taxes belongs to Ayala, not us. Yeah. Pag dinonate, pwedeng i-require tayo to pay. Correct. So parang pag bumili ka rin ng bahay, either yung nagbenta or yung bumili ang nagsasalo ng tax payment. Eh. So I think, one, to avoid that even discussion or negotiation, mas madaling i-donate. I think if I were working for Ayala, I would do this step 100%. But it's not how they sold it. Eh. That's my argument. Binenta naman niya with the intent of manage, di ba? The reason they tell you, oh, abita yan, is because you expect a certain level of servicing as far as they're managing it. Right? I have two other Avida properties. It's very different. Sir, pwede natin sagutin muna yung Sige. Sige lang. Hindi, sir, may microphone ako. Tapos hawakan niyo. Sir, pinaka-recent kung tayo po magbabayad kayo file ng RPT once na i-donate sa HOA, that is incorrect. Mali po yung pong knowledge, mali po. Kasi meron tayong PD 957D, IRR Section 1270, 957 tells us that lahat po ng homeowners na bumili po ng property sa isang private subdivision, hindi mo dapat sinisingil ng RPT para sa common spaces. That is PD 957 section. Okay? So, tama. Salamat. Okay. Now, yung una mong tanong, sir, kung nakikinig ka, sabi ko nga itong kanina rito, may certificate of completion na dapat pong i-apply ang developer, ang owner, bago ma-approve yung certificate of completion. Ano po yun? Dapat i-check ito kung kumpleto na base sa subdivision plan. Na kung kumpleto na, kung may sira, ipari-repair po yun. So I hope that is clear. Na kapag tapos to, 20-year-old village nito, may mga sira, hindi po bibigyan ng certificate of completion. Kaya nga po nag-a-apply for certificate of completion. So dapat ayusin po na ni Avida ang mga sira. Yun yung sinabi ko kanina. Na kung halimbawa, 20 years na po ang inyong subdivision, definitely may tama na yung mga drainage system ninyo. So dapat dyan, in-inspect, sinite visit ng DSUD at saka po ng City Government of Binyan through the engineering office with the HOA Board of Directors. Kaya sabi ko kanina, doon papasok ang HOA. So, sir, clear po yan. Okay po. So, sige, tuloy po tayo. Now, yung pong certificate of completion, kapag po may sira, hindi mo dapat bigyan ng DSUD ng certificate of completion. Kaya lang, as to bakit nabigyan, kung meron pang may sira, hindi ko po alam kung may sira. Pero definitely, yung kung unang tanong, kailangan ba na majority decision pag-donate, hindi po. Kasi po, base po sa Section 31 ng Presidential Decree 957, ang donation is option ng developer, option ng owner. Why? The very simple reason is property nila yung dinodonate nila.
hindi po na subdivision. Okay? Meaning, property nila, sila po ang meron pong option. Kung i-donate nila o hindi. Pero pag i-donate po nila, kinakailangan may procedures na dapat gawin. So pagka nakakuha sila certificate of completion, gagawa po sila ng letter of intent, sasabihin ng isud sa city, o ito i-dinodonate. Ngayon, saan magpapunta ng site visit? Pagka kumpleto na, bayad na po sila sa RPT, bayad na po sila sa lahat ng dapat tapusin dito, saka po isa-session yan sa sangguniang paglusod. At the end of the day, basta kumpleto ang documents, kumpleto ang requirements para sa sangguniang paglusod, yan po ay ipapasa sa pamamagitan ng isang city resolution katulad po ng pinasa ni Press kanina, na ito po ay tinatanggap. Now, pag tinanggap na po ang donation, that doesn't mean na naging public domain po kayo. Simply because of the Republic Act 9904 at the Local Government Code of 1991 that prohibits the local government na gumawa po dito, mag-conduct ng anumang initiatives or undertakings without the permission of the Board of Directors. Sabi ko po sa inyo, dati kami po ay pinakikialaman ng politiko sa subdivision namin. Noong ako po naging Pangulo, wala na po nakikialam na barangay, wala po nakikialam ng city. As a matter of fact, yung naglalaro po ng basketball sa amin, yung mga taga-city, ay hindi ko na po pinaglaro. Bakit? Alas 4, alas 5 na madaling araw, magsisimula sila. May natutulog pa. Ang sabi nila, ito po ay public na. Paano nasabing public ang isang private subdivision? As to zoning classification, once na kayo po'y na-donate, hindi po nagbabago yun. Bakit? Kasi po, ministerial lamang po ang ginagawa ng city. Natatanggapin yung donation simply because, sabi ko nga kanina, sabi nga po sa PD 116, iniiwan na ng developer normally ang project subdivision pag tumatagal katulad ng nangyari sa inyo. So kayo, para po maayos ni city, kinakailangan maging government property, hindi maging public domain. Maging government property, yung pong open spaces ninyo para makapag-conduct sila ng repairs and maintenance. Malagyan kayo ng street lights. Bakit? Kasi government funds ang gagamitin. So, hahakutan na kayo ng barangay at ng city ng basura. Papasukin na kayo kasi ipapasok ng services. Provided, meron kayong request o pinerbit ng majority of the board yung services pumasok dito. Say, for example, ako ang CSWD. May bagyo. Pupunta kami rito. Magbibigay kami ng ganito. Without the permission, kahit pa ikagaganda yung service ng CSWD, kahit pa ano bang servisyo ito, kung walang permission ng board, hindi po sila pwedeng pumasok dito. I'll cite an example. Last year ago, before the campaign, yung election natin, hindi makapasok ang CSWD sa mga private divisions para i-orient ang mga senior citizens. Pero, ang ginawa ko ay, ginawan ko po ng meetings with board of directors, nagpaalam tayo, pinayagan po sila sa mga private subdivisions, especially dito po sa jubilation. Meaning, government institution na po yung CSWD ng ating buwan. At meron pang mga donated subdivisions na hindi nila mapasok, pero donated na. So, nagpaalam po tayo. Kami, bilang parte po ng LGU. Bakit? Yung po kasi ang sinasabi po ng batas. Sabi ko nga, nagkaroon na po ng ruling ang Supreme Court base po sa privacy ninyo, base po sa security, sa independence, ang Board of Directors pa rin ang mamamahala at magmamanage ng inyong subdivision. Yan po ay nasa section, sa Article 11, Section 54 of RA 7116 at RA 9904. At yung pong PD 116 na kung saan inuutos i-donate ang inyong pong subdivision ay nagsasabi na ang Board of Directors pa rin ang may pamamahala ng inyong pong subdivision. Hindi po ang LGU, hindi po ang barangay. Pag sinabi hindi, donated na yun sa city, hindi, turn over na yun sa city. Yes? Ba't nangangahulugan ba na kayo po'y public domain? Government property. Pero hindi po public domain. Kasi ang inyong po restriction is residential. Hindi nagbabago yung zoning classification ninyong residential. Kayo po ay private pa rin. Bawal po sa batas i-convert